Hello. Welcome back sa channel natin, and for today pag-uusapan natin kung bakit yung bago nyong lithium iron phosphate na battery ay hindi na full charge, hindi siya umaabot ng 14.6 volts. So maraming nagko-comment sa atin yan, maraming nagtatanong bakit yung battery nila ayaw umabot ng 14.6 volts. Ito po ay pinadala sa atin ng ating viewer at titignan natin kung bakit nga ba hindi siya umaabot sa 14.6 volts. Pero bago natin buksan, pag-usapan natin bakit nga ba hindi siya umaabot sa 14.6 volts, kasi po usually ay hindi po balance yung cell sa loob. Kasi naka-set up to ng 4S. So meron kang apat na cells na naka-series. Each ng cell ay kayang umabot ng 3.65 volts. At kapag pinag-add mo yung apat na yan, 14.6 volts yan. At sa loob po nito ay mayroong BMS or Battery Management System. Siya yung nagmamanage sa cells. Siya yung nagmo-monitor sa mga cells na yan kung ano na yung voltage nila. Kasi may set na limit ang mga cells natin. 2.5 volts yung pinakamababa at 3.65 volts yung pinakamataas. Yung BMS, siya yung nagko-control kung kailan siya mag-i-stop na mag-discharge or mag-charge. Kapag ang isa sa mga cells na yon ay sumobra sa 3.65 volts, titigil na siyang mag-charge. Or kapag bumaba sa 2.5 volts, titigil na siyang mag-discharge. Yun po yung gamit ng BMS. So, kung unbalance yung cell nyo, so for example, yung tatlong cells, 3.3 volts. Pero yung isang cell nyo, umabot na agad ng 3.65 volts. So, unbalance, hindi sila pare-pareho ng voltage. Ang total na voltage yan, 13.55. Pero kapag sinacharge mo yan, hindi na siya magcha-charge kahit hindi pa siya umabot ng 14.6 volts kasi yung isang cell dyan, puno na. Umabot na siya sa 3.65 volts. So, ang makikita mo lang na maximum voltage kapag sinacharge mo, 13.55. So, ganun po, kapag ang isa sa kanila ay nauunang mapuno, umaabot ng 3.65 volts, titigil na po yan mag-charge. Kasi kapag tinuloy-tuloy mo pang i-charge yung nasa limit na battery, masisira na po yan. Magkakaroon na ng irreversible na damage. Kaya yung BMS, ini-stop niya kapag umabot na ng 2.5 volts or 3.65 volts. So, yun po usually ang rason talaga kung bakit hindi napupuno yung battery nyo. Unbalance yung cell. So, tignan natin yung voltage ng battery natin. 9 volts. Sobra na siya sa 10 volts na cutoff voltage natin. Kasi, di ba, 2.5 volts ang minimum ng per cell. Kaya 10 volts. Naku, mukhang hindi lang siya unbalance. Mukhang may sira na talagang cells. Well, i-try natin i-charge. But 3.3 volts na lang yung nakikita dito. 3 volts na nga lang. 9 volts kanina. Ngayon 3 volts na lang. Try lang natin i-charge ng konti. Tignan natin kung tataas. So tumataas naman siya. 11 volts na ngayon. So nag-kick in lang siguro kanina yung battery protection ng BMS. Kasi mababa na nga talaga yung voltage niya. Kaya bumaba ng 3 volts. Hintayin na lang din natin na mapuno. Tignan natin kung anong voltage ang marireach natin. So ngayon nakaset sa 14.6 volts yung target voltage natin at 5 amps. Ayan, natapos po agad yung pag-charge natin. Umabot lang siya ng 12 minutes at wala pang 1 amp hour yung nailagay natin. At tumigil siya ng 12.2 volts agad. So, may problema talaga yung battery. Buksan na natin para makita natin kung bakit ganun. So, ang pagbukas ko dito ay pinumpukpok ko lang dito kasi yung glue parang tumitigas. Kapag pinumpok nyo, magka-crack lang siya. So, maghihiwalay lang to. Yung battery naman natin nandito lang. So, hindi naman siya matatamaan. Ayun, maririnig nyo yung crack. Ito pala yung LG Topsan na walang display. So, makikita rin natin kung pareho pa rin ba yung laman. Ayun, makikita nyo. Umubuka na ng konti. Ayun, bumukas na. Ayun, mag-slide lang yan palabas. So, ayan na po siya. Mukhang pareho pa rin naman yung construction, yung cells. 32700 na 6 amp hour ang isa. Yung BMS, same pa rin. Ayan, malaki. Ayos pa rin naman yung wire. Ang nawala lang talaga yung display na nakalagay dapat dito. Hindi naman talaga usual yun kasi voltage lang din talaga ang nakikita mo dun. Kung nakakabit naman to sa solar charge controller at sa inverter, makikita mo naman yung voltage doon. I-check na natin yung voltages ng mga cells. Tingnan natin kung bakit siya tumitigil mag-charge agad.
Unang cell, 2.6. So, mababa. Ito, 3.5. Mukha ito yung unang napupuno. Tapos, 2.6 din. Ayan, so pareho sila nito. At 3.2. So, medyo mataas din ng konti ito. So, ito pong isa, ang unang napupuno. So, 3.5 siya ngayon. Pero kapag chinarge natin to, aabot agad to ng 3.65 at dun natitigil mag-charge. Konti na lang ang makukuha mong capacity dahil ang layo ng difference nila. 3.5, 2.6. Magkabila ang dulo. Discharge na to, puno na yung isa. So, yun yung nangyayari. So, paano po ba isosolve to? So, ang kailangan lang natin gawin ay i-balance sila. Kukunin mo lahat ng cells tapos ipaparallel mo. Kasi kapag nagparallel ka, mag-i-equalize lahat ng voltage nito. So, parang ito, nakaparallel tong 17 cells na to. Kapag kinuha mo tong mga cells na to, makikita mo pare-pareho ang voltage ng cells na to kasi nakaparallel sila. Yung iba ganun, pinaparallel lang. Pero mas maganda kapag pinarallel nyo, i-charge mo rin up to 3.65 volts. Kasi kapag hindi mo chinarge, pwedeng mag-equalize yung voltage nila pero hindi talaga sila at the same state of charge. Kasi yung voltage curve ng LiFePO4, pag tinignan natin sa graph, halos flat yan. So, pwedeng nandito sa isang point yung isang battery at nandito yung voltage ng isang battery. Magka-close sila pero magkaiba sila ng state of charge. Kaya dapat, pag pinarallel mo, i-charge mo rin at least kahit 3.4 volts para magkalapit. Pero maganda, i-charge mo hanggang 3.6 volts para sure na lahat sila ay puno at pare-pareho ng voltages. Sa ngayon, ang gagawin ko lang muna, i-charge ko individual itong mga to. Ayoko kasi munang i-backlasin itong mga to eh. Kapag chinarge nyo naman siya lahat, etong apat na to ng 3.65 volts individually, parang nag-binalance mo rin yun kasi lahat naman sila nasa 3.65 volts. So, yun. Kapag after nating i-charge at may bumababang voltage, yun, babaklasin natin para makita natin kung ano pa yung problema. Pero ngayon, i-charge ko lang muna. So, mukhang pwede tayong mag-tap dito sa yung mga pwedeng kabitan dito eh. So, yun ang gagawin ko. Ayan, nakakabit na maayos. Mag-start na tayong mag-charge. 2.69, almost discharged na yan. So, dapat makakuha tayo ng 100 AH dito. Ayan, babalik tayo after ilang oras. So, almost 24 hours na at malapit na tayong matapos. 3.65 volts na yung voltage nung china-charge natin na group na to ng cells. At ang naikarga na natin ay ito. Ayan, 108 ang power. So, mukhang maayos pa tong mga cells na to. Kahit sila yung pinakamababa ng voltage, 2.6 kasi itong dalawang to eh. 2.6 tapos eto nasa 3.5, eto 3 point something. Usually, kapag nag-check kayo ng cells at unbalance, yung pinakamataas usually ang may problema. Kasi siya yung unang napupuno. Kasi mas maliit na yung capacity niya eh. So kapag china-charge mo, kung ano yung pinakamaliit na capacity, yun talaga yung unang mapupuno. Tapos maiiwan na hindi puno yung mas maraming capacity. At kapag inulit-ulit mong i-cycle yan, lalong lalala yung difference nila. So lalong mauunang mapuno to, tapos lalong bababa yung voltage netong mas maraming capacity hanggang sa lumala. So parang yun yung nangyari dito. Na 3.5 volts to, halos puno na, at eto 2.6 volts, fully discharged na. So, ganun yung nangyari. Yung mga nagbebenta kasi na itong LV Tapsan, sinasabi nila meron siyang balancer. Yung sinasabi nilang balancer ay yung passive balancer lang po yun na kasama ng BMS. Napakababa lang po ng balancing current nun. Milliamps lang. So, mabagal siya. Hindi niya kayang habulin yung difference ng voltage nito. Kaya lumala yung difference ng voltage nila. Ang susunod natin gagawin ay i-test naman na natin itong isa na possible na may problema. Yung sabi natin. So, since 3.5 siya kahapon, i-check natin ngayon kung bumaba ba yung voltage niya. Kasi kapag bumaba, may problema talaga siya. Ganun kasi yung cells. Kapag may issue na yung mga cells niya, nag-self-discharge na. Lalo yung mga lumang cells, kapag chinarge mo ng 3.65 yon, mabilis bumababa yung voltage nila. Pero kapag mga magagandang cells at fully charge mo, usually nag-stay yan sa 3.5, 3.4. Test natin to. 3.5 pa rin. So mukhang walang issue yung cell na to. Talagang lumala lang yung difference ng voltage ng mga cells natin. Check pa natin yung iba. Ito 2.6 to kahapon. Ayan, 2.6 pa rin. Ito 3 point something, 3.2. So mukhang walang issue yung mga cells natin dahil hindi sila nadi-discharge ng kusa. Sabi ko kanina, iti-test natin to. Pero mukhang okay naman yung mga cells. So, i-charge ko to and then lalagyan na lang natin ng active balancer. So, another 24 hours na naman to.
Bagal kasi ng charger natin. Kailangan natin na mas mabilis. Habang nagcha-charge, tingnan na natin kung paano natin makakabit yung active balancer. Kung wala namang problema yung cells nyo, like eto, mukhang walang problema yung mga cells nya, ay active balancer lang ang ilalagay natin para makatulong. Kasi pag nawawala sa balance yung cell, ito try i-balance yung active balancer. Ayan. So ito ay 5 amp na 4S active balancer. Link lalagay ko sa description ng video at sa pinned comment. So ganito yung itsura nya. Ayan. At ikakabit lang natin to. So mukhang mahaba naman yung wire. Sakto. Siguro iso-solder ko na lang para naka-fix na siya. So yung pagkabit ng active balancer, madali lang naman yan. Pwede ka mag-start sa negative or sa positive. Kung sa positive ka mag-start, yung pinaka-red dyan, dito sa main positive mo, ikakabit. Tapos yung susunod sa kanya, sa negative yan. Ito yung unang negative. Tapos susunod na wire, sa susunod na naman. Tapos sa susunod ulit na negative at yung pinaka-black, yun yung sa pinaka-main na negative. So ganun, sunod-sunod lang po yan. Parang sa pagkabit ng BMS yan. Ayan o. So susundan mo lang yan. Ito yung pinaka-main positive. Wala siya nung black. Kasi yung BMS ay nakakonect na dito sa main negative. So hindi nila nilagay yung black dito. So kaya wala kang makikita ang black. So mukhang mahirapan tayong mapakapit yung solder dito. Pwede naman, pero mas safe na i-crimp na lang. At sa positive wire din kasi pareho sila na ganito yung metal. Ito kasi merong PCB dito. Pwede tayong mag-solder dito. Yan, sasabay lang natin yung positive dito sa dating connector ng BMS. Yung susunod na wire sa red, so solder lang natin dito sa susunod. Makikita nyo yung susunod na connector din dun sa balancing wire ng BMS. Ito, so susundan nyo lang din yan. And merong mga pads dito, pwedeng dun na lang mag-solder para madali. Susunod na wire. So hindi ko na pinaliit yung wire kasi gusto kong magkakasing haba yung eto mga cable nya. So yung pinakadulo, merong ganito, isasama lang din natin dito sa may tornilyo dito kung saan nakakabit yung wire ng BMS. Isasabay lang natin dyan. So hindi ko muna hinigpitan. Ganyan lang muna. Hindi pa naman natin ikakabit yung active balancer. Hintayin lang natin mapuno to. At ito rin, ito-charge ko rin to. Gamitan ko ng power supply. So ito, para mas mabilis. Kapag power supply lang meron kayo, and set nyo lang naman sa voltage ng cell. Or kung battery pack yung ilalagay nyo, yun. Yung voltage ng battery pack. Ito, per cell yung sinacharge ko. So, 3.65 tayo. At sagad natin yung current. Ayan. So, babalik tayo pag puno na. At ikakabit na natin yung active balancer. And then, magka-capacity test tayo. Para makita natin kung maayos pa ba. Makikita natin kapag nag-capacity test na tayo, makikita natin kung sino talaga yung mababa dito. Kasi siya yung unang madi-discharge. So after 2 days po na fully charge ko na yung every group ng cells. At etong dalawang to, kinapacity test natin to kasi sila yung fully discharged nung nag-charge tayo. At yung nakuha nating capacity ay 100 plus. Ang alam ko 108 etong isa at 109 yung isa. So yung full capacity nila ay nandun pa rin. So hindi sila nasira talaga. So maganda yun. Prinotektahan sila ng BMS niya. So kahit puno na to at eto naman ay na-fully discharge na, hindi talaga sumobra ng sobra yung pag fully charge at pag fully discharge kasi may BMS tayo. So yun yung malaking bagay na naitutulong ng BMS natin. Poprotektahan niya talaga yung cells nyo. Now, etong dalawang group na to ay medyo puno na. So hindi ko na capacity test nung charge natin. So ang gagawin natin, i-discharge naman natin sila para makita natin kung sino sa kanila ang unang madi-discharge. So ibig sabihin yun yung may pinakamababang capacity.
So, ayan, binuo ko na ulit siya kasi hindi ko naman ine-expect na may sira talaga na cells natin. Kasi kapag may sira dyan, babaklasin natin yung mga cells. Madali lang naman siyang tanggalin. Ayan, may mga tornilyo lang dito. Tatanggalin nyo lang yung mga yan. Tapos, iikot nyo yung cells para matanggal siya sa pagkakakabit naman sa kabilang dito sa board na to. Magkakadugtong lang naman yan. So, ito yung connection sa BMS. Babalik lang natin. Ayan. At dapat meron na tayong voltage dito. So, itest natin kung more than 12 volts na ba. Kasi hanggang 12 volts lang siya before. Ayan, 13.8 na siya ngayon. Ang live PO4 kapag nasa 13.7 pataas na, almost full na yan. At ikakabit natin yung ating active balancer. I-double check lang pala natin yung connections. Nakita ko naman ng tama pero mas maganda talagang nagdo-double check. So, ayan. 3.3. Lipat lang sa susunod. 3.4, 3.4, 3.5. Ayan. Or kapag isa-isa mo lang i-move tong negative probe, ayan, mag-add up lang dapat yan. 6, 10, and then 13. So, tama naman yung pagkakawire ng active balancer. At kakabit nyo lang. Ayun. Umiilaw na. So, nagbabalance na yan. Siguro dito natin siya ididikit. Lagyan natin ng double-sided tape. Wala akong double-sided tape, so i-zip tie ko na lang dito. Yan, mag-move. So kung kayo ang gagawa na ito at kinabitan nyo lang ng active balancer, habang nagbabalance maganda, i-charge nyo din para mas mabilis siyang mag-balance ng cells. Set natin sa 14.6 volts. Ayan, okay na yan, 14.5. Hindi naman natin kailangang isagad talaga. Tapos sa main terminals na tayo ng BMS, magko-connect. Ayan. At turn na natin. Ayan, i-charge na tayo. So, hayaan lang muna natin siya mag-charge para mag-balance siya. At kapag puno na at pare-pareho na yung voltages ng cells natin, magdi-discharge tayo para makita natin kung may mahina talagang group ng cells dito. So, sige. Ayan, natapos na tayo mag-charge. At yung voltages ng cells natin ay na-balance na. Tignan nyo. 3.64, 3.65, 3.64, at yung pinakahuli, 3.64. So, magkakalapit na lahat ng voltages. Ang gagawin na natin ay magka-capacity test na tayo. Tatanggalin din natin yung active balancer para makita natin kung sino yung pinakaunang bababa ang voltage. At least malaman lang natin kung may mahina bang battery dyan. So, gagamitin natin yung malaki nating capacity tester para mas mabilis nating ma-capacity test tong battery. So, ayan, nag-start na. So, babalik na lang tayo siguro mga after 5 hours to. Okay. Halfway na tayo ng capacity testing natin. Naka 50 amp hour na tayo. I-check natin yung voltages ng cells kung nagkalayo-layo na ba. So, una, 3.2, 3.26. Yung pangalawa, 3.26 din. Pangatlo, 3.26 at yung panghuli 3.26 din. So, hindi nakakabit yung active balancer niyan. Oh, tinanggal ko na nung na-balance natin. So, hindi pa nawawala sa balance yung mga cells. Pero, pwedeng mangyari yan kasi halfway pa lang. Yung pagiging unbalance ng cells, makikita mo yan sa extremes. Yung malapit sa puno at malapit sa fully discharged. Doon mo makikita yung pagkakaiba ng voltage nila. So, hintayin pa natin. Malapit na tayong matapos. So, hindi ko na inabutan. Ayan, natapos na siya. Nung nag-start tayo mag-discharge, nag-start tayo ng 13.98 volts. At ang cut-off voltage natin ay 12 volts. At ang nakuha nating capacity, eto, 99.3 amp hour. So, etong battery na to ay 100 amp hour. So, halos nakuha na natin yung 100%. 12 volts pa lang yung ating cut-off voltage. At ito yung kadalasan tinatanong sa akin kung ano daw ang voltage ng 80% DOD neto. Tignan natin dito sa graph. Etong buong to ay nakadivide to ng 10. So, ang 80% yan ay dito sa point na to. Tignan natin yung voltage. Ayan. So, 12.8 volts nga talaga siya. At 80 amp hour ang makukuha nyo kapag tumigil kayo sa 12.8 volts. Next, i-check natin yung voltage kung balance pa rin ba. Again, hindi po nakakabit yung balancer dyan. So, kung ano lang talaga yung
state ng cells natin ngayon, makikita natin. Ayan, 3.1, 2.7. Yun lang. 3.1, 3.1. So, tama nga na pag chinek nyo yung voltages dyan at kung sino yung pinakamataas ang voltage, yun lagi ang mababa ang capacity. Kasi kapag maliit yung capacity niya, compared sa ibang cells, kapag nag-charge kayo, siya po yung unang mapupuno. At kapag nag-discharge kayo, syempre, siya rin yung unang bababa ang voltage. At kapag lagi yung sinacycle yan ng ganyan, lalala yung voltage difference nila. Especially kung dinidischarge nyo siya ng super baba. At syempre wala naman tong active balancer. Meron lang po siyang passive balancer na gumagana kapag nagcha-charge ka. Napakaliit lang po nun. Usually nasa 0.1 to 0.2 amps. Etong active balancer natin ay usually 1 amp at ang maximum daw nito ay 5 amps. So, mas okay talaga na meron kang active balancer. So, ang susunod, i-charge natin siya. Hindi pa rin natin ikakabit yung active balancer. Titignan natin kung kapag chinarge natin, anong mangyayari. Tapos na yung pag-charge natin at medyo mababa yun na ilagay natin, 98.9, almost 99. So kulang ng 1 amp hour kasi 100 yung na-discharge natin pero 98.9 lang yun na ilagay natin. Usually pa nga dapat mas mataas yung na ilalagay kasi sa power losses kaysa sa nadi-discharge. Pero eto mababa. So, ang ibig sabihin yan, hindi natin napuno to. So, yung isang group ng cells dito ay may problema talaga. So, nauuna talaga siyang mapuno. Now, i-check natin yung voltage. Yung unang cell, 3.39. Pangalawa, 3.5. So, eto yung unang napupuno. Pangatlo, 3.39. At yung panghuli, 3.4. So, yung dalawang mataas, yun din yung cells na mataas din yung voltage nung una nating chinek yung voltage nito nung bagong bukas. So, sila talaga yung unang napupuno. Ang pwede nating gawin, pwede nating ikabit yung active balancer lang, ito, para mabalance niya habang nag-charge tayo. Or, pwedeng hanapin natin yung may problema ng cell dito. Try natin yung una, kung mag-work ba, kung may active balancer lang ba. So, ikakabit ko na yung active balancer. Yan po, tapos na yung capacity testing natin at i-check na natin ulit yung battery voltage, yung cells natin. Right now, ang total na natira, ayan, 12.6. So, nag-discharge tayo ng 12 volts at nag-rest na siya sa 12.6 volts. Check natin yung unang cell, 3.1. Yung pangalawa, 3.1. Pangatlo, 3.1 din. At yung panghuli, 3.1. So, mukhang nag-work naman yung active balancer natin. So, pwede na nating ibalik sa lalagyan at sure na tayo na hindi na siya mawawala sa balance. At yung capacity nga na nakuha natin ay ayan, 98.9 at 12 volts. So, okay na. Lapit na sa 100 amp hour. So, pwede na nating ibalik sa lalagyan at sure na tayo na hindi na siya mawawala sa balance. So basically ang ginawa natin ay chinarge natin isa-isa kasi masyadong malayo yung voltage differences nila. Chinarge natin hanggang 3.65 volts para sure na pare-pareho sila ng state of charge and then kinabitan natin ang active balancer. Kapag hindi naman malayo yung differences ng mga voltage ng cells nyo, pwede nyong ikabit lang yung active balancer at hayaan nyo na yung active balancer ang mag-balance dun sa cells. Ita-charge nyo lang at hayaan nyo na siyang mag-balance ang cells. So hindi nyo na kailangang i-charge isa pa. Yun ay kung hindi naman ganun kalala yung pagiging out of balance ng cells. Ginawa rin pala natin yung pag-charge ng isang group na to kasi gusto natin malaman kung may problema ba yung cells kasi makikita natin yung capacity kung okay pa ba o hindi. At nakita nga natin na okay pa naman. So kung gusto pa natin na medyo tumaas pa yung makukuha nating capacity, pwede natin gawan to ng part 2 na video at hahanapin natin yung kung mahahanap natin yung mahinang cell dito sa group ng cells na to. Kung gusto nyo gawin yon, leave lang po kayo ng comment below. And don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!